naman ni House Public Accounts Chair Terry Ridon na gustong imbitahan ng ilang mambabatas si Ako Bicol Party List Congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Para talakayin yan, makakausap natin House Public Accounts at Infrastructure Tri-Committee Chair Terry Ridon. Kong, salamat po sa oras. Ay, magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita. Ngayon may kumpirmasyon na po kung nasaan si Congressman Zaldico. Nasa Amerika po, ano? Magpapadala ho ba kayo ng imbitasyon sa kanya sa mga pagdinig patungkol pa rin sa flood control projects? Well, kailangan natin hong maglinaw, no? Yung pong binabanggit ho natin na pag-imbita kay Congressman ko ay kung may showing na siya po ay link sa mga anomalous transactions, contracts, project related po sa infrastructure at flood control, no? So, wala ho yung relevance doon sa release ng pong ibang mga kongresista sa usapin po ng budget. No? Kasi magkaiba po yung focus ng hearings ng Infrastructure Committee versus doon po sa raise po during that hearing po noong nakaraan sa usapin po ng budget insertion. So, willing po in case na kailanganin. But at this point, wala pa kayong nakikitang rason para ipatawag po si Congressman Zaldico? Well, dalawang tao yung pinag-usapan noong araw na yun. Si former Senator Grace po at si Congressman ko. No? So, unless and until meron ho silang link sa mga anomalous transactions projects, ghost projects, substandard projects, parang wala hong basis para imbitahan po yung dalawa sa amin pong pagdinig dahil yung pagkakabanggit po nila noong araw po na yun ng amin pong pagdinig ay tungkol daw po doon sa budget insertions for the 2025 budget, which is irrelevant to the inquiry on that day. Congressman Ridon, bilang kasama po sa Kongreso ni Congressman Zaldico kasi lahat po ay naghahanap sa kanya. Ano ho ba ang balita nyo? Kailan daw ho siya babalik? At ano daw ho ang anong health reason po bakit siya wala ngayon? Ay, di ko ho alam yung mga detalye pa tungkol po dyan. I think we are just relying also on the press conference of the House spokesperson on the status po of the medical leave of Congressman ko. So hopefully, as soon as maayos na po yung kanya pong kalagayang pangkalusugan, makauwi na ho siya sa bansa. Pero para lang din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, dahil kongresista rin po kayo, paano ho ba ang proseso sa Kongreso pag kailangan po kayong lumabas ng bansa? Hindi naman ho kayo basta-basta pwedeng lumipad, hindi ba? Kailangan mayroon kayong clearance? Kailangan ng travel authority pagka po umaalis ng bansa. Pero syempre, i-define din po natin yung period and reasons bakit po aalis ng bansa. So, applicable ho yung rules na ito, not just to Congressman ko, but to everyone else na umaalis po sa bansa. So, you have to define po the period and the reason for leaving the country. Meron po bang limit lang ng tagal or wala naman? I don't think so. Wala po. Kasi for example, if it's a medical condition, baka kailangan a bit longer ho yung period of time. Pero halimbawa, yung iba mga kongresista, for example, si Congressman Paulo Duterte, nagpapaalam din ho siya para bisitahin po yung kanya pong tatay. So, medyo mahaba din ho yung pagitan ng mga yan. So, I think House members leave for various reasons. So, we respect them naman po for as long as valid and defined po yung period ng kanila pong pag-alis. Pero since nag-start po ang 20th Congress, nakita niyo man lang po ba o nakausap niyo si Congressman Zaldico? Ay, hindi pa ho kami nagkikita. From what I remember, di pa ho kami nakikita in the last couple of weeks. Puntahan po natin itong sinimulan po ninyo na investigasyon na nga po ng TRICOM. And so far, nasaan na po ang investigasyon at ano po ang inaasahan mga susunod pa? Well, ano po ninyo, may initial na tagumpay ngayong araw na ito. Nag-resign po yung executive director ng PICAB, si Attorney Matienzo. At ang pinaggalingan ho talaga nito, tingin ko yung exhaustive na interpellation po ng mga kongresista kung saan rinaise talaga doon yung accusation against him. Nakasangkot doon po sa pagbentahan po ng mga lisensya at approval sa PICAB. Tapos pangalawa, yung pong actual bagay na binanggit po niya Deputy Speaker Kong Hoon kung saan sinasabi niya na parang nakatira daw po sa mga magagarang village, si Attorney Matienzo at marami daw siyang sasakyan. So, I think nagsama-sama ho yun to basically compel Attorney Matienzo. Sabi niya personal reasons, pero ang pagtingin ho siguro ng mga miyembro ng komite, malaking ambag po yung pong interpellation ng araw po na yun.
on Attorney Macienzo. Makakaapekto po ba yung kanyang pagbibitaw? Hindi ho. Kasi siyempre gusto namin, I was telling po Deputy Speaker kong huna, very important ho talaga na mabuo rin natin yung kwento kasi it just started as a tip to him, no? Na talagang taga-exclusive village po si Attorney Macienzo. So basically parang kaiba daw ho yung lifestyle niya doon sa actual niyang trabaho as an executive director. So sabi ko, kailangan din nating palalimin pa. So I don't think it would actually, wala hong kaugnayan yung pong kanyang pagbibiti dun sa pagtutuloy ho namin ng pag-imbestiga po kay Attorney Macienzo. At nandun pa rin ho ba yung posibilidad na ipatawag muli? Siyempre, tuloy ho yun. Even if nag-resign ho siya, I think as soon as we're ready with all the documentation relating to a lifestyle check, ipapatawag po siyang muli. Mga anomalya sa flood control sa Bulacan, yung isa po sa unang tututukan ng TRICOM. So far, ano na po yung inyong nakita at sino-sino ang namumurong? May namumuro na hubang makakasuhan? Or too early to say? I think more or less, kompleto na ho talaga yung plunder charge na pwede yung i-file against District Engineer Alcantara at saka sa lahat ng mga kasabot sa DPWH office po na yon. Ang hinahanap na lang ho namin ngayon yung pong private contractor ng Ghost Project sa Baliwag, Bulacan. Si Sally Nicolas, no? Ng Sims Construction Trading. Kasi para mabuo ho talaga yung kwento na nakuha niya yung pera at dahil hindi ginawa yung proyekto, pinagparti-partihan na ho nila. Yung po 55 million po na pondo para sa proyekto pong ito sana. Ito pong contractor na ito ay kailan ho inaasahang haharap sa inyo? Magpapalabas ho kami ng subpoena for the next Tuesday hearing. So hopefully, magpakita ho sila doon. And pagka hindi ho sila nagpakita doon, I guess pwede na ho yung contempt proceedings against her. No? At sa mga may iba pang taong hindi nagpapakita sa amin. Kung nabanggit nyo rin na may dalawang kongresista na sinubukang ilihis yung focus po ng pagdinig. Sino ho ba itong dalawang kongresistang tinutukoy nyo? Well, I think yung main ho talaga na parang irrelevant ho yung binabanggit doon sa usapin po ng flood control inquiry, no? Si Congressman Chanco. Kasi pinipilit niya ho yung usapin po ng budget insertions on an inquiry on infrastructure flood control anomalies. No? So kaya ang sinasabi namin, dapat ho talaga, you have to raise it in a different committee. He has to be able to raise it in the appropriations committee, or if he wants to raise it, he can actually raise it in plenary, but not on an investigation relating to flood control anomalies. Kasi ang pinag-uusapan ho talaga doon, sino may kasalanan, meron bang nag-plunder dyan, meron bang graft dyan, sino yung dapat makasuhan, sino yung dapat mapanagot. Sino ba ho yung isang kongresista? Well, marami naman mga kongresista doon na talaga I think we're talking about a different matter, no? But I think mainly it was Congressman Chanco that has been very vocal on something that was irrelevant to the flood control proceeding. Sabi niyo po, the next hearing will be next Tuesday. Yes po, next Tuesday po. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, House Committee on Public Accounts Chair, Congressman Terry Ridon.